Nang sumunod na araw, naimbitahan si Onizuka para sa interview sa harap ng media. Pero dahil makulit talaga ang ating bida ay lumitaw ito na naka-costume ng dinosaur kaya nagulat at napaatras ang reporter. Ipinakilala niya ang sarili sa harap ng kamera. Nang magsimula siyang interviewin ng reporter tungkol sa pagiging bayani niya ay umiiral pa rin ang pagiging kalog niya at sinabing naghahanap siya ng kasintahan na kamukha ni Nanako Matsushima. Isang babae ang kasalukuyang nanunood kay Onizuka habang may kausap sa telepono, at mapapansin ang magkaibang kulay ng mga mata nito. Naputol ang tawag at si Miyabi pala ang kausap. May pinaplano na naman itong gawin para mapatalsik si Onizuka. Nang makauwi si Onizuka ay kinumusta siya ni Ryuji kung nakatanggap na ba siya ng tawag na nagnanais na maging girlfriend niya. Sinabi niyang wala pa pero meron pa namang pag-asa. Pero pinayuhan siya ni Ryuji na walang babae ang magkakagusto sa kanya dahil lang nakita siya sa TV. Nagtalo ang dalawa nang biglang dumating si Nagasa at sinita ang pagtatalo nila. Si Nagasa ay girlfriend ni Ryuji kaya ayaw nitong yakapin iyon ni Onizuka. Habang umiinom ay sinabi ni Nagasa na nakita niya sa TV si Onizuka at napunta ang usapan sa pagkakaroon ng girlfriend kaya tinanong siya nito kung wala ba siyang kaklase na kasing cute at kaakit-akit ang katawan tulad niya. Sinimpat-simpat pa ni Onizuka ang malaking dibdib niya na aniya ay nagpapasakit sa balikat niya dahil sa bigat at pagtanda pa ay lalawlo lang ang mga ito. Tinanong siya ni Onizuka kung gusto niyang malaman ang parte na pinipisil para mapanatili ang tindig ng Cocomelon. Iminustre ni Onizuka kung papaano iyon kaya sa galit ay sinuntok siya ni Ryuji at sinabihan ng manyak. Uminom na lang si Onizuka sa tabi ng ilog habang iginuguhit ang tipo niyang maging girlfriend, syempre dapat malaki ang Cocomelon. Bigla siyang nakapulot ng barya at ginaya niya ang ginagawa sa wishing well, hiniling niyang makatagpo sana siya ng cute na girlfriend at saka itinapon ang barya sa ilog. Biglang umahon mula sa ilog ang isang babae na nagtataglay ng katangiang gusto niya sa magiging girlfriend niya. Binati siya nito at nilapitan at sinabing siya si Teacher Onizuka na napanood niya sa TV. Dagdag pa ng dalaga na naging fan siya ni Onizuka matapos niyang mapanood ang talk show kaya naman pinuri ni Onizuka ang palabas. Sumakay ito sa kanyang motorsiklo at niyaya siya. Doon nalaman ni Onizuka na Urumi ang pangalan nito at 19 na taong gulang lang kaya feeling niya ay naka-jackpot siya. Itinuro nito ang daan ng pupuntahan nila at narating nila ang laundry shop. Naghubad ito sa harap niya na ipinanlaki ng mga mata niya at saka lumapit upang hubadin ang t-shirt niya. Iniisip niya na may kababalaghang mangyayari sa kanila pero ang totoo ay hiniram lang pala nito ang damit niya habang hinihintay na malaban ang damit ng dalaga. Nadismaya si Onizuka dahil malayo iyon sa iniisip niyang mangyayari sa kanila. Pinagtripan siya ni Urumi at ipinasuot ang bra dahil baka daw magkasipon siya dahil wala siyang damit. Sunod na isinuot ang panty sa kanyang ulo at binihisan siya ng kasuotang pambabae. Na-weirdohan na si Onizuka kay Urumi. Nang biglang sinira nito ang suot na t-shirt at saka sumigaw at nagsumbong sa mga pulis na manyak daw si Onizuka kaya hinabol siya ng mga ito. Kinabukasan ay pansin ni Nakunyo ang pagiging iritable ng guro at inisip na baka dahil iyon sa pagka-aresto dito sa salang pambabastos pero naglaho naman bigla ang nagreklamong babae. At balita pa nila nagiit ng guro na na-set up lang siya pero naka-brief lang at nakasuot pa ng sari-saring malaswang props, ngunit nagwala lang ito nang marinig ang pinag-uusapan nila. Napabuntong hininga na lang si Kakuchi at nang mapatingin sa bintana ay nakita niya si Hajime na nilapitan ng isang babae, nang biglang pumasok iyon sa kanilang classroom habang nakikipagtalo si Onizuka at sinasabing totoo ang sinabi niyang na-set up lang siya. Natigilan ang guro at nagulat nang makita si Urumi na simula ngayon ay magiging estudyante niya na. Galit siya dito dahil sa problemang dulot nito sa kanya, nang biglang may King Cobra na kumagit kay Onizuka at nagkagulo ang lahat. Nagtungo siya sa faculty pagkat hindi pa rin bumibitaw ang makamandag na ahas pero walang gustong tumulong sa kanya. Hanggang sa dumating ang chairwoman at ipinakuha kay Fuyutsuki ang gunting dahil kailangan nilang putulin iyon dahil sa kamandag na taglay ng ahas. Kaagad na hinawakan si Onizuka ngunit dahil sa takot at higpit ng hawak niya sa ahas ay nabalatan ito at nalaman nilang Japanese rat snake lang pala iyon at walang kamandag. Nang mapaisip ang chairwoman kung sinong may gawa noon ay sinabi ni Onizuka na si Urumi na ikinagulat ng ibang guro at ibinalita pa ni Hajime sa mga kasamahan ang masamang balita na naroon ang susunod na magtuturo sa class 3-4 na si Urumi Kanzaki. Sa classroom ay nagpakilala ito kay Fuyutsuki at naisip ng guro na mukhang mabait at mahinhin na bata naman ito. Nang magklase na siya ay nagpresenta si Urumi na basahin ang susunod na pangungusap pero bago iyon ay nagtanong muna ito tungkol sa sinabi ni Confucius, gamit ang tunay na lengguwahe ng pilosopong Chino ay nagsimula na itong magsalita ng Mandarin na ikinagulat ni Fuyutsuki.
Habang nasa faculty ay nagulat si Onizuka nang makita ang resignation letter ni Fuyutsuki dahil pakiramdam nito ay nanliit siya sa estudyante, agad naman niya itong pinigilan. Narinig niya ang sinabi ng isang guro na magaling talagang manlinlang si Urumi at nagagawa nitong maging imposible ang pagtuturo para sa isang guro at nagtatanong talaga ito ng bagay na hindi kayang sagutin ng isang guro. Pasimuno rin iyon sa kaguluhan ng walang iniiwang ebidensya na siya ang gumawa. Madami na rin ang napaalis nitong guro dahil sa pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Kaya naman hindi na nag-aaksaya ng oras si Onizuka at balak nitong pagsabihan si Urumi, sinubukan siyang pigilan ng isang guro dahil sabi nito ay espesyal si Urumi pero nagpatuloy pa rin si Onizuka. Pinuntahan niya sa classroom si Urumi at sinabing tigilan na ang panlilinlang pero umakting lang ito na parang walang alam kaya sinabi ni Onizuka na alam niyang ito ang may gawa ng tungkol sa ahas at pinaiyak pa nito si Fuyutsuki. Nagmamadaling tumatakbo sina Mr. Uchiyamada, habang sa classroom ay sinabi ni Onizuka na ibibitin patiwarik si Urumi bilang leksyon. Nang biglang dumating si Fuyutsuki at sinabing huwag na mag-alala sa kanya pero hindi nakinig si Onizuka hanggang sa makarating doon sina Mr. Uchiyamada para pigilan siya. Sinabi nito na espesyal na estudyante si Urumi dahil mula ito sa Ministry of Education. Sa sobrang genius ni Urumi ay umabot ng 200 ang IQ nito at bihira lang ang ganoon sa buong mundo kaya libre siyang pumunta sa kahit saang eskwelahan na gusto niya. Nagulat si Fuyutsuki sa kanyang nalaman pero wala pa ring pakialam si Onizuka. Itinuturing na bida sa eskwelahan si Urumi kaya kung may mangyari man dito na masama ay hindi magiging sapat ang parusang pagkatanggal sa trabaho kaya dapat nilang itrato ng tama si Urumi. Nilapitan ni Onizuka ang estudyante pero hinila lang siya kaya dinirty finger niya na lang ito. Habang nagtuturo si Mr. Tadashi ay napansin ni Nakunyo na masyadong madali at kaya lang ng isang bata ang itinuturo nito. Sinabi nila na baka natatakot itong matanong siya ni Urumi at hindi niya iyon masagot. Nang biglang magtaas ng kamay si Urumi at sinabi sa guro na may mali sa translation niya kaya naman halos manigas na si Tadashi sa kinatatayuan niya. Sa faculty room nito inilabas ang galit at kahihiyan at itinapon ang mga libro sa kanyang lamesa. Alam ng ibang faculty member na inatake siya ni Urumi pero sinabi ni Onizuka kay Fuyutsuki na hindi ba't isa lang naman iyong bata pero kahit si Fuyutsuki ay umiiyak pa rin at patuloy ang pagbabasa ng libro. Sa science laboratory, habang nasa klase ay sinabihan ni Kakuchi si Urumi na si Onizuka ay iba kesa sa mga guro na naipapahiya niya pero ayon kay Urumi ay itinuturing niyang espesyal si Onizuka. Sunod ngang naging biktima ni Urumi ang science teacher na si Hiroshi, naglagay ito ng bukas na oxygen tank sa ilalim ng lamesa kaya nang sinindihan nito ang posporo ay nag-apoy ito. Habang nasa faculty ay natawa na lang si Onizuka dahil sa nasunog na buhok ni Hiroshi na may a-attenden pa naman na party na binayadan nito ng 25,000 yen. Doon ay naawa na si Onizuka at sinabing gagawin niyang mabait at masunurang bata si Urumi sa isang iglap lang. Ngunit nang palabas na siya sa faculty ay nakasalubong niya si Mr. Uchiyamada at alam na nito na susugudin niya si Urumi kaya naman pinigilan siya nito at ipinaalala kung anong mga sinabi nito sa kanya kahapon at sinabi na rin niya iyon sa iba pang guro doon. Sa rooftop ay pinag-usapan na lang nila ang tungkol sa pag-uugali ni Urumi, ayon kay Kakuchi ay narinig niya kay Miyabi na nagkaroon ng traumatikong karanasan si Urumi kaya napaisip na lang si Onizuka. Nang pauwi na ito ay lihim itong sinundan ni Onizuka pero nagtago ito dahil alam nitong sumusunod siya. Tinanong siya ni Urumi kung anong kailangan niya kaya sinabi niya ang tungkol sa sinabi ni Kakuchi pero tinawanan lang siya nito. Habang kumakain ng ramen si Urumi ay umiinom naman ng alak si Onizuka. Sinabi nito sa kanya na mabuting tao naman siya pero naiisip umano nito na lahat naman ng guro ay hindi nag-aalinlangan na iwanan ang kanilang mga estudyante sa panahon ng kagipitan pero sinabi ni Onizuka na hindi niya gagawin ang ganon. Sinubok siya ni Urumi, kinuha nito ang bote ng alak at inihagis sa labas kaya nataman ang isang lalaki na ikinagulat ni Onizuka. Agad niya itong nilapitan para kumustahin at napansin niya ang gold na butones nang biglang magtakbuhan ang mga lalaki at doon ay inamin ni Urumi na siya ang may gawa niyon sa kanilang boss at tinanong si Onizuka kung iiwanan ba siya nito. Nang tutukan ng mga ito ng baril si Urumi ay agad niya itong binitbit palayo pero sinundan sila ng mga ito habang pinapuputukan ng baril. Natakasan nila ang mga ito pero tuwang-tuwa pa si Urumi kahit muntik na silang mapatay ng mga iyon. Nang pauwi na si Onizuka ay pinigilan siya ni Urumi at sinabing baka nasa lugar pa ang mga humabol sa kanila at kapag nakita siya ng mga ito ay baka patayin siya pero umalis pa rin si Onizuka. Nang makalabas ng gusali ay tinawag siya ni Urumi at sinabing magpapakamatay ito at mag-iiwan pa umano ng suicide note na dahil iyon kay Onizuka kaya sa takot ay napilitan na itong balikan ang estudyante.
Sinamahan niya si Urumi at sinabing huwag nang ulitin ang ganong biro pero sinabi nito na hindi iyon biro dahil seryoso siya dala ng pagiging depressed at pakiramdam na mag-isa lang kaya hinihiling niyang mawala na lang siya. Tumayo si Onizuka at niyaya na lang siyang mag-ramen pero mamahaling yakaniko ang gusto ni Urumi kaya tiningnan muna ni Onizuka kung kasya ba ang pera niya nang biglang sabihin ni Urumi na may pera sa may paa niya na ikinatuwa ng guro. Pero nang pupulutin niya ito ay nasagi niya si Urumi dahilan para mahulog ito sa gusali. Sa gulat ay ginawa niyang patag ang pader ng gusali at niyakap si Urumi bago pa ito mahulog sa lupa. Agad nitong kinumusta ang dalaga pero isang mannequin ang nahawakan niya, nang makita niya si Urumi ay inakala niyang patay na ito kaya pumasok sa isip niya ang mga posibleng mangyari kaya pilit niyang ikinalma ang sarili at sinabing hindi pa patay ang dalaga. Nang buhatin niya ito para dalhin sa ospital ay nakita sila ng dalawang pulis at tinanong kung anong ginagawa nila doon. Isinakay niya si Urumi sa kanyang likod at saka tumakbo pero hinabol siya ng dalawang pulis. Malayo na ang natakbo niya pero hinahabol pa rin siya ng mga ito kaya naisip niyang ibaon na lang ang katawan nito sa lugar na hindi ito makikita, sa kabundukan ng Mount Fuji. Nang makapag-ukay ay hindi siya makapaniwala sa ginagawa niya dahil para siyang mamamatay tao sa isang pelikula kaya nag-isip siya ng maaari niyang gawin hanggang sa pumasok sa isip niya na ICPR ito, bagay na hindi niya kaagad ginawa kanina. Ngunit bago pa man maglapat ang mga labi nila ay nagising na ito kaya nagulat siya. Dahil sa nangyari ay dinala niya ito sa restaurant at sinabing bilhin ang kahit na anong gusto niyang kainin pero ang gusto pala nito ay malagini na susundin ang gusto niya dahil kung hindi ay isusumbong niya ito sa mga pulis at makukulong ng 10 taon sa kasong attempted murder kaya naman sinunod ni Onizuka ang gusto nito na mag-ride sila at nang maabutan nila ang mga motorcycle gang ay hiniling pa nitong bilasan at lampasan ang mga iyon. Sa kainandira hanggang kaya naman hinabol sila ng mga ito. Sinabi ni Urumi na iyon na ang pinakamasayang gabi niya sa buong buhay niya. Inihatid na siya ni Onizuka pero bago siya paalisin ay humiling pa ito ng candy na nabibili sa Nagoya at sa takot na makulong ng 10 taon ay sinunod niya na lang iyon. Dahil malapit lang ang bahay ni Urumi Kinakakuchi ay nakita siya nito at tinanong kung anong ginawa nito kay Onizuka. Doon ikinwento ni Urumi ang nangyaring pagkahulog niya sa gusali at kung paano siya iniligtas ng guro. Samantala, habang nasa daan ay muling hinabol ng gang si Onizuka.